Masyadong mahalaga ang unang selfie. Ang sinaunang mga Griego at Romano ay may mito tungkol sa isang taong sobrang obsessed sa kanyang sariling imahe. Sa isang nagsasabing narsista ay isang gwapong lalaki na naglalakbay sa mundo na naghahanap ng isang taong mahalaga. Pagkatapos tanggihan ng isang imp na nagngangalang Echo, nakakita siya ng kanyang sariling refleksyon sa isang ilog at nahulog sa pag-ibig dito. Hindi makawala sa sarili. Lumunod ang narsista. Isang bulaklak ang nagmarka sa lugar kung saan siya namatay at tinatawag natin ang bulaklak na iyon na Narcissus. Ang mito na ito ay sumasaklaw sa basic na ideya ng narsisisismo na nagtaas at minsan ay nakakasama na self-involvement. Ngunit hindi ito lamang isang uri ng personalidad na lumalabas sa mga kolum ng payo. Ito ay talagang isang hanay ng mga katangian na kinaklasipika at pinag-aralan ng mga psikologo. Ang psikolohikal na definisyon ng narsisisismo ay isang inflated na grandiose na self-image sa iba't ibang antas. Ang mga narsista ay iniisip na mas maganda sila, mas matalino at mas mahalaga kaysa sa iba pang tao, at nakarapat-dapat sila ng espesyal na trato. Kinikilala ng mga psikologo ang 2 anyo ng narsisismo bilang isang katangian ng personalidad, grandiose at vulnerable na narsisisismo. Mayroon ding narcissistic personality disorder, isang mas extreme na anyo na babalikan natin sa lalong madaling panahon. Ang grandiose na narsisismo ay ang pinakakilalang uri na nailalarawan sa pamamagitan ng extroversion, dominance, at attention-seeking na grandiose. Ang mga narsista ay humahabol ng atensyon at kapangyarihan minsan bilang mga politiko, celebrity o mga leader ng kultura. Siyempre, hindi lahat ng humahabol sa mga posisyong ito ng kapangyarihan ay narsista. Marami ang gumagawa nito para sa napaka-positibong dahilan tulad ng pag-abot sa kanilang buong potensyal o pagtulong na mapabuti ang buhay ng mga tao. Ngunit, ang mga individual na narsista ay humahanap ng kapangyarihan para sa status at atensyon na kasama nito. Samantala, ang mga vulnerable na narsista ay maaring tahimik at reserved. May malakas silang pakiramdam ng entitlement, ngunit madaling ma-threaten o ma-slight. Sa alinmang kaso, ang madilim na side ng narsisismo ay lumalabas sa mahabang panahon. Ang mga narsista ay may ugali na kumilos ng makasarili. Kaya ang mga leader na narsista ay maaring gumawa ng mapanganib o hindi ethical na desisyon. At ang mga partner na narsista ay maaring maging hindi tapat o hindi tapat. Kapag ang kanilang rosy na pananaw sa kanilang sarili ay hinamon, sila ay maaring maging galit at agresibo. Ito ay parang isang sakit kung saan ang mga nagdurusa ay nakaramdam ng maganda, ngunit ang mga tao sa paligid nila ang nagdurusa, kung dinala sa extreme. Ang behavior na ito ay kinaklasipika bilang isang psychological na disorder na tinatawag na narcissistic personality disorder. Ito ay nakakaapekto sa 1 hanggang 2% ng populasyon. Mas karaniwan sa mga lalaki, ito rin ay isang diagnosis na nakareserba para sa mga matatanda. Ang mga kabataan, lalo na ang mga bata, ay maaring maging sobrang nakatuon sa sarili. Ngunit ito ay maaring normal na bahagi lamang ng pagunlad. Ang ika-5 edisyon ng Diagnostic and Statistical Manual ng American Psychiatric Association ay naglalarawan ng ilang katangian na nauugnay sa narcissistic personality disorder. Kasama rito ang isang grandiose na pananaw sa sarili. Mga problema sa empathy, isang pakiramdam ng entitlement, at pangangailangan ng admiration o atensyon. Ang gumagawa sa mga katanging ito ng tunay na personality disorder ay ang pag-take over nila sa buhay ng mga tao at pag-cause ng malaking problema. Isipin na sa halip na mag-alaga sa iyong asawa o mga anak, ginagamit mo sila bilang pinagmumulan ng atensyon o admiration. O isipin na sa halip na maghanap ng constructive na feedback tungkol sa iyong performance, sinasabi mo sa lahat na nagsisikap na tumulong sa iyo na mali sila. Kaya, ano ang nagdudulot ng narsisisismo? Twin studies ay nagpapakita ng malakas na genetic na component. Bagaman hindi natin alam kung aling mga gene ang involved, ngunit ang environment ay mahalaga rin. Ang mga magulang na naglalagay ng kanilang anak sa isang pedestal ay maaring mag-foster ng grandiose na narsisisismo at malamig. Ang mga magulang na controlling ay maaring mag-ambag sa vulnerable na narsisisismo. Ang narsisisismo ay tila mas mataas din sa mga kultura na nagbibigay halaga sa individuality at self-promotion sa Estados Unidos. Halimbawa, ang narsisisismo bilang isang katangian ng personalidad ay tumataas mula noong 1970s. Nang ang communal na focus ng 60s ay napalitan ng self-esteem movement at pagtaas ng materialism. Sa kamakailang panahon,
ang social media ay nagmultiply ng mga posibilidad para sa self-promotion. Bagaman sulit na tandaan na walang malinaw na ebidensya na ang social media ay nagdudulot ng narsisisismo. Sa halip, ito ay nagbibigay ng paraan sa mga narsista upang maghanap ng social status at atensyon. Kaya, maaari bang mapabuti ng mga narsista ang mga negatibong katangian na iyon? O anumang nagpo-promote ng honest na reflection sa kanilang sariling behavior at pag-aalaga sa iba tulad ng psychotherapy o pag-practice ng compassion towards ang iba ay maaring makatulong. Ang kahirapan ay maaring mahirap para sa mga taong may narcissistic personality disorder na magpatuloy sa pagtatrabaho sa self-betterment. Para sa isang narsista, ang self-reflection ay mahirap mula sa isang unflattering na anggulo.